bawal sumayad ng palda ng kababaihan Kaya dito. tinataas nila. Yes, kapag sumayad, maruming babae ka na daw. Umuwi ka at magpalit ng damit. So this is a replica of bahay na bato from the Gonzales family ng Apalit, Pampanga and from the Sarmiento Padilla family ng Bacolor, Pampanga. And we have here 4,300 artifacts representing kung ano ba yung mga gamit ng sinaunang Pilipino sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano at hanggang ngayon ay buhay pa at ating makikita. Okay mga kachubero, nandito nga tayo sa Dasmariñas City, dito nga sa Cavite. So ito yung simbahan nila, pasok muna tayo. Okay mga kachubero, so nandito na nga tayo sa La Salle University ng Dasmariñas City, Cavite. So ito na yata yung Museo de La Salle, kung di ako nagkakamali. Ayun o, Museo de La Salle, 1996. Mabuhay! Welcome to Museo de La Salle. Ang aming pong museum is a 19th century lifestyle museum established in 1996 and inaugurated in March 25, year 2000. So this is a replica of bahay na bato from the Gonzales family ng Apalit, Pampanga and from the Sarmiento Padilla family ng Bacolor, Pampanga. And we have here 4,300 artifacts representing kung ano ba yung mga gamit ng sinaunang Pilipino sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano at hanggang ngayon ay buhay pa at ating makikita. Tara, puntahan natin. Let's go! Gagamit tayo ng antilena. Sabihan noon na kakatukan ng 3 beses sa mga bahay na bato para yung mga nakikita at hindi nakikita pagbibigay galang. Oh, Siyempre, yes. sa makabagong espiritual na paniniwala para walang sumama sa'yo pa uwi. Ayan. So, unang papasok sa ating pangitain ang tinatawag na sagwan. Sagwan is an Arabian word, ibig sabihin passageway. Kasi nga mga sinaunang bahay na bato, meron tayong tinatawag na Moorish style influence from Arabia. So, na-adapt natin itong mga Pilipino at syempre, isa pang paniniwala sa salitang sagwan, ito yung daloy ng tao kung saan dumadaan. Syempre, ang unang bubungad sa atin, ang hallway kung saan dumadaan ng tao paakyat sa second floor. Yun nga lang, dahil ang Museo de La Salle ay mayroong 4,300 artifacts, wala na po kaming mapaglagyan ng ibang artifact. Kaya nandito na sila. Nandito na sila sa baba. At ating makita sa paligid. Oo. Pero karamihan ng gamit talaga dito, sir, is mga 100 years na talaga. Yes po. No? We have 120 years old, we have 200 years old, we have 300 years old, at meron kami ditong 2,500 years old Kulaman jar from Sultan Kudarat. Wow, makikita natin yun, sir, mamaya. Opo, andito po siya. Ang ground floor ng bahay na bato, normally ito ay storage ng mga harvest sa farm at storage ng mga old furnitures. Pero merong bahagi na yung sa ilalim ng Escalera Mayor ay ginagawang business area. Kaya nga nandito yung tinatawag nating Cuarta de Cajera at Balanse kung saan tinitimbang yung mga gulay at vegetables noon. Pero syempre dahil tinanggap natin ang koleksyon ng Guevara family from Tambo, Parañaque, nandito na rin sa ground floor yung kanilang mga burial jars. Okay, ito po yung tinatawag nating Kulaman jars. They are made out of limestone. According sa history, inaabot sila ng 2,000-3,500 taon, ano? Ito yung panahon ng luma at bagong bato kung saan ang mga Pilipino ay natutong mag-ukit ng mga limestone na galing sa bundok, ng mga adobe stone, para doon ilagay ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang ground floor po ng bahay na bato, normally storage nga po ng mga old furnitures, gamit sa bukid, pero dahil tayo po ay tumatanggap ng mga artifacts mula sa mga nagdo-donate, tinanggap po natin ang koleksyon ng Guevara family. So, pasukin po natin ng Guevara Collections. Guevara Collection. San Buenaventura Guevara Collection. Siyempre, pagbibigay galang sa nakikita at hindi nakikita, kakatok ulit tayo. Sige. Tayo na po.
Okay, ang collection po ni Mr. and Mrs. Carmen and Domingo Guevara ay may dalawang klase. Una po ang secular, pangalawa ang religious collection. So sa secular po, nandyan po ang ating mga lamyesa, ang ating mga aparador, tukador, ang ating atay bed, at kung pag-uusapan naman natin ng pangrelihiyon, nandyan po yung pro-church at against the church. Sa pro-church po, nandyan ang mga santo natin, and against the church, nandyan naman po ang ating mga anting-anting. At syempre po, ang anting-anting, hindi po siya magiging powerful kung wala tayong orasyon. So, kung makikita po natin yung maliliit na libro, diyan po ay mga salitang nakasulat sa salitang Latin, na nire-recite daw po tuwing kabilugan ng buwan, ika-13 araw, tapos kapag daw po buwan ng araw ng mga patay, yan, kung saan lumalakas ang kapangyarihang itim. Nagamit ba yan sa pelikula ni Bong Revilla? Ni Nardong Putik po. Ayun, Nardong Putik. Yeah. Yan. Kung mababalikan po natin ang Philippine movie, dito po sa Dasmariñas, Cavite, nilibing si Nardong Putik. Kasi po yung angkan ng mga putik ay nandito. Nandito sa Dasmariñas. Yes, okay, at ito naman po yung tinatawag nating mga santo na hindi na-bless ng simbahan. Alam po ba natin sa panahon ng Kastila na noong 1800s, 1700s, masyado pong mahigpit ang simbahang Katoliko na kapag ang mga santo ay maraming imperfections, katulad ng malaki ang pisngi, mahaba ang ilong, marami po siyang kapintasan, hindi daw po ito nagre-representa ng isang perfect na imahe ng kabanal-banalang representasyon ng langit. Kaya hindi po sila pinibless ng church. Ngayon, ang tawag po sa kanila ay mamaratyo. Mamaratyo. Or the folk santo. Kaya lang, hindi siya ginamit ng simbahan. Sino kaya ang gumamit sa kanya? Nandiyan na po yung mga albularyo, mga ulam, at yung mga nangongolekta ng mga antiques. Kaya lang, syempre, ang paniniwalang Pilipino, kapag hindi na-bless ang simbahan ng isang bagay, santo, ito ay pinamamahayan ng masasamang espiritu. Ayan. Ito po ang pinakalubang coffee grinder ng Pilipinas. Serious? Yes. Oo nga. Ang tawag po dyan ay kitingan. 1740, may dalawang Franciscan priest na dumating sa Lipa, Batangas, nagdala ng coffee bean, no, mula sa Spain, and then tinuruan ng mga Batanggenyo na magtanim ng kape. At napalitaan po ng mga tribong Ibaloy na merong masarap na inumin na mayroon sa Batangas, no. Bumaba sila at nakita nila ang coffee grinder. Ang tawag nila ngayon kidingan, panggiling ng kape. Kaya ang tawag po dito ay kidingan. Kidingan. Ayan. At syempre, makikita rin po natin ang ating mga aparador. Yeah. Na kapag may dekorasyon na nagpapakita ng simbolo na ang pamilya ay isang mayaman at may kaya sa buhay, naglalagay po sila ng mga bone inlay. Yes. Pero this time, hindi po siya ordinary bone. Ito po ay ivory. Ivory. Opo. Sa malalim na Tagalog, sa gawing Bulacan, ang tawag po dyan ay intarsia. Intarsia. Diba? Daming mga term na natututunan natin kay sir. Opo. At syempre, panahon ng Kastila, uso na yung kapag may sakit yung member ng family, inihihiwalay siya. At hindi siya pwedeng makasama sa pagdarasal kasi may sakit siya. So ang gagawin, yung altar mismo ang dadalhin sa tabi ng kama niya. Anong tawag sa portable na altar? Urna. Urna, yes. Ngayon, ang urna, pinipili yung pagpapatungan. Hindi po pwedeng ordinaryong lamesa. Dapat ang lamesa ay maganda, kaaya-aya, at ito ay nagrepresenta ng matatag na relihiyon. Kaya nga karamihan ang ginagamit mga Batangas dos. Oo nga, yeah. Kasi matatatag ang mga... Oo. Ngayon, hindi na siya ordinaryong lamesa. Pag lamesa kasi ito ay pang lalaki o pang babae. Pag lamesa, pang babae lang to. Pero kapag nilagay mo na ang urna, lamesa de altar na siya. Lamesa de altar. Opo. Diba? Urna ang tawag. Depende po kung sino ang patron saint ng pamilya. Kung ang patron saint si San Jose, siya pong ilalagay sa loob nito. Okay. Panahon kasi ng Kastila, hindi pwedeng mag-asawa ang mahirap ng mayaman, hindi pwedeng mag-asawang mayaman ng mahirap. So, paano malalaman ng isang kalalakihan na yung liligawan mo ay mayaman? Maglalagay ka ng mga aksesoryang gawa sa ginto. Siyempre, nandito ang sinaunang hairpin natin, ang tawag ay pantuche. Pantuche. Oo nga, no? At ang makasaysayang may paineta pa siya. Oo nga, no? Na yan daw ang nagre-represent na may kaya ang isang babae, lalo na kapag ito ay gawa sa ginto. Nice.
At syempre, hindi mawawala ang ating tres Lunas. Napaka-importante sa Pilipino nung panahon ng Kastila na makita yung kanilang panglabas na kaanyuan. Kasi itong nagpapakita na sila ay may dignidad, kayang bumili ng mga kagamitan at kasuotan, kayang magtaguyod ng pamilya, at kapag may kaya ka, ibig sabihin kaya mong mamuno sa isang komunidad o sa isang pueblo. Ngayon, ang tanong, ito ba ay pang lalaki o pang babae? Ang palatandaan po na ito ay panglalaki kapag meron siyang stepping platform. Oh. Kasi po pag lalaki, hindi siya pwedeng yumuko. Kapag mayaman, hindi siya pwedeng yumuko para tingnan ang laylayan ng pantalon. So itataas niya ang kanyang paa, pwede siyang pumalakpak o tawagin ng kasambahay, Pedro, pakitingnan mo ang laylayan ng aking pantalon. Gano'n. Oh. Kapag mahirap naman, lagi po itong nakayuko. Opo, padre, opo, senyor. And kapag babae naman, hindi siya pwedeng magtaas ng paa. Kaya kapag ang salamin ng babae ay walang taasan ng paa, lagi siyang mayroong upuan. Ayun. At ito po ay buong lamesa. Diba? And gayon pa man, dahil ito ay 3 panel, 3 luna. Yeah, and original yung mga mirror niyo, sir, Opo, no? original din po ito. Oh, Ito po ay beveled. koleksyon ng Pamilyang Guevara. Pamilyang Guevara, yeah. At syempre, hindi mawawala ang ating atay bed. Kaya lang po ang atay bed na ito ay ordinaryong disenyo lamang ng Philippine Nouveau Art Style. Philippine Nouveau Art Parang style ni Isabelo Tampinco na umuukit ng mga dahon at mga bulaklak. Pero sa second floor, makikita natin doon yung kalabasa atay bed. Na, Ni wow. Eduardo Atay ng Binondo, Manila. Oh, another Tres Luna. Opo, tres Tres lunas, kaya yes. lang pang middle class family. Okay. Kapag less ang ukit, middle Okay. class family. Oo nga, Kapag medyo- mas maraming ukit, mas maraming pambayad sa eskultor. Totoo po. Ang ganda ng kama, sir. So ito po ang nilalaman ng Guevara Collection. Yung iba pong collection nila nasa labas, hindi po talaga kasya dito sa loob. Oo nga sa sobrang dami. Saan tayo, sir? Kaliwa o kanan? Dito po tayo sa kanan, ang entrada. Entrada. Diba? Naglalagay po ng mga dekorasyon na kapipe para maglagay po ng kandila noon kasi wala pang kuryente. Ngayon, ang tawag po dyan ay taklobo, the biggest shell in the world. Pero ngayon, may batas na po kasing Pilipinas Bawal na na. endangered siya, Yeah. bawal na kolektahin. Oo. Okay, welcome to Escalera Mayor. Escalera Mayor. Ang rules noon, bawal sumayad ng palda ng kababaihan Kaya dito. tinataas nila. Yes, kapag sumayad, maruming babae ka na daw. Umuwi ka at magpalit ng damit. So, nakataas siya dito. Diba? Siyempre, hindi po pwedeng dumiretso agad sa taas. Oo. Ang mga bisitang lalaki iniiwan ng May salakot. mga bastonero dito. Opo, bastonero, lalagyan ng mga baston at salakot. Yeah. So, ito po yung panahon ng Kastila. At ito naman yung panahon ng Amerikano. Kastila po ito. Opo. Sir, na-amaze ako sa stairs. Opo. Ang ganda. Ang laki. Ang laking kahoy. Opo, purong balayong po ito. Balay. Ngayon, nandito po tayo sa Descanso. Makikita Descanso. natin ang Machuca Tiles example. And then, syempre, ang ating sofa galinera kung saan naghihintay ang mga kababaihan habang wala pang may-ari ng bahay. At syempre, ang ating sofa galinera nga ay galing sa Spanish word na galos, meaning chicken. So, kinukulong daw ang mga manok dito, no? At hindi pwedeng dalhin sa itaas. Sino bang nagdadala ng manok? Kababaihan o kalalakihan? Kalalakihan. Yes po. Dahil ang manok doon noon ay nagsisimbolize na sila ay masculinity, masculine, at kaya nilang erase ang kanilang family. Oo. So kapag wala kang pambili ng manok, mahirap ka. Hindi ka gugustuhin ng kababaihan. Then after visiting the house, ibibigay yung manok sa may-ari ng bahay, regalo na nila. Oo. Yun. At syempre, bago dumating ang may-ari ng bahay, kakausapin ka muna ng kasambahay. Oo. Sino po kayo? Kumusta po kayo? Bago kayo patuloyin sa Bago taas. ka patuloyin sa taas. At sabi nga daw po sa bahay na bato noon, kapag nakatapa ka sa tiles, 50% ka palang welcome sa bahay na ito. Pero pag pinatapak na kayo sa kahoy, 100% welcome na ganun kayo ba sa yun? bahay. Ang hagdan po natin, masyadong maliliit ang sukat. Oo. Kasi po ito ay sinukat sa panang dalagang Pilipina. Ang tawag po dito, Bajo de Señorita. Baho de Señorita. Kaya pag naglalakad ay patagilid, Oo. marahan, mayumi. Oo. Ang laki, nakakalula naman ito, sir. Opo, ito po ay 3 times larger. Pinagsama-sama na po ang koleksyon ng pamilya Sarmiento, Wow. Panlilio, Gonzales. So, welcome to Caida.
Grabe, mansion. Opo. Mas malaki pa to sa Malacanang Palace, sir, ah. Opo. No? Grabe, ang laki. I'm so So ito po ang amazed. minor living room kung saan na nag-uusap ang pamilya, nagkukwentuhan sa ordinaryong araw. So kapag nakita natin merong mga libro, mga kagamitang pangsining, yan po ang Salon de Artes. Tapos meron naman tayong area kung saan nagpe-play ng harp. No, doon naman ang Oo nga, tinatawag na yes. Salon de Harp. Musica. Salon de Musica. Pero kapag nagkaroon ng mahalagang pagtitipon, yung kabilang kwarto na po ang ginagamit, yung Sala Mayor. Sala Mayor na. Opo. Doon kumakanta yung anak na babae, ang tawag doon tertulia. Tertulia. Kapag may mga pagtitipong mahalaga. So may harang na kasi piniprevent nila yung pagpasok ng mga tao. Hindi maiwasan kasi may Opo. hahawak sir, no? Hindi po maiwasan. Oo. Kaya nilagyan na ng harang. So Kasi hanggang nga dito po, lang tayo. Yung ating mga kamay, meron po tayong human oil and perspiration kapag nadikit yan sa mga wood. Yeah. So nagkukos siya ng fiber distraction. Yeah. Hindi nakikita ng naked eye natin, pero pag tinignan mo sa microscope, nasisira siya unti-unti. Oo. Ang ganda. Even the ceiling, oh. Yan ba yung lata, sir? Opo, yan po yung pressed metal Wow. sheets from Belgium. Grabe. So, At ang mga espejos natin, original from Spain. espejos. Yung mga Opo. mirror yun, di ba, sir? Opo. Yeah. Yung Yan yung espejo di vanidoso, pang lalaki. Merong espejo di vanidosa, pang babae. pambabae naman yun. Opo. Tapos, sir, question, nung itinayo itong bahay na ito dito, how long bago siya Nakumpleto. i-open? Oo, nakumpleto. 4 years po. 4 years, 1996 to year 2000. Ang haba. Kasi nga po kinumpleto pa yung paghanap ng mga adobe stone para mabuo yung ibaba. Oo. And then yung travel time po na from Pampanga, Bacolor, Apalit, tinadala dito yung mga kahoy. Lahat po ay binubuong muli. Parang Las Casas de Acusa. Oo nga. Opo. Puzzle, ano? Opo. Tsaka pag nag-dismantle sila, kailangan maingat, sir, no? May Opo. numbering. May mga numbering. Yeah. Para pag binalik mo, alam mo kung ano Kung yung saan i-connect mo pwesto. sa isa't isa. Yeah. Grabe. At syempre, ang ating original na kalado, Oh, this one, sir, ano? the ventilating tool or machine of this room. Ang laki. Ayun yung ano, oratorio nila. Tama ba, sir? Opo. Da- So, dadaan po tayo doon. Dadaan tayo mamaya. Sige. So, paikot po tayo. Grabe, ang laki. Nakakalula naman ito, sir. Ito na yung biggest na lumang bahay na nakita ko, sir. Na napakaraming gamit. Kasukat po dito yung parang municipal hall ng Ilocos sa Bigan. Pero yun nga. ay pang party area. Pero Oo. po ito ay residential. Oo. Tapos, sir, may question. Sino po yung mga Yan picture na po to? yung galing sa pamilya Sarmiento, no? Mga Oo. member nila. Pero po itong dalawa, si Carmen and Domingo Guevara. Ito po. Kasi ito Opo. si Carmen Domingo yung nandun. Yun po kasi Hindi yung natanda. dating curator ng museum way back year 2000, siya na po ang naglagay ng mga painting, photo painting, frames para portrait. mag-match po dun sa area. Wow. At yung kahoy, the wood planks, Opo, or nara. nara plank po Nara, sila. yeah. Pero po may kwarto na mahogany, may kwarto na balayong, may area na ipil. Kung Oo. pamilyar po kayo sa ipil, yung mga waterproof na kahoy. Oo nga, yes, sir. Ito na yung mga picture. Ayan. Patay So na ito po yung tinatawag naming Arnedo Gonzalez Hallway, kung saan makikita nyo yung angkan ni Brother Andrew Gonzalez. So ito po si Brother Andrew Gonzalez, ang aming De La Salle University President, the Deputy Secretary po dati. And then, ang kanya pong angkan, from the pure Spanish blood ni Kapitan Joaquin Arnedo Cruz from Apalit, Pampanga. Ayun, nasa taas. Opo. Yun po yung kanilang dalawang bahay. Ang tawag ay La Sulipan. So, kung pamilyar po kayo sa dokumentaryo ni Cara David, Yes, ang Ihip napanood ng ko. Sulipan, Ayun yun. yan po yun. Oh. Kaya lang yung pong isa dyan ay nasira na ng lahar. So, hinukay po ng pamilya, dinala lahat ng gamit dito. Oo. Napuntahan ko na yun, kaya lang ayaw nila magpapasok. Ano daw? Hindi tayo pinapasok. Yun. Siyempre, Grabe, mawawala ang ba ang Philippine Blinds? Nandito Siyempre. ang Oo. Persiana. Oo. Kasi nga paghapon, pagpagod galing sa biyahe ang may-ari ng bahay, masarap matulog kung madilim at makulimlim ang Oo. paligid. Yes. Ang tawag po dito ay Persiana. Siyempre, nandyan pa rin ang kapis window para maprotektahan ang bahay sa lakas ng hangin at lakas ng ulan. Yeah. Ang laki. Ayan. Batay sa aming research, ito daw yung pinakamakulit pero slightly makasalanang bahagi ng bahay. Makulit? Yes.
kakulitan ng mga kabataan. Kasi pag umakit ang mga kababaihan, tinataas ang palda. Oo. Ngayon, yun ang pagkakataon ng kabataang lalaki para piliin kung sino ang kanilang liligawan. Ganun ba? Nakasilip sila. Opo. Dahil pag mayaman ang babae, makinis ang paa. Oo. Kapag anak ng magsasaka, magaspang ang Magaspang. paa. At hindi mo pwedeng pakasalan kung mahirap din ito. Oh. Dahil kasalanan sa pamilya. Ganun ba Opo. yun? Hindi ka magkukuha ng mana or hindi maiko-continue ang yaman ng pamilya. Oo. Diba, nakakatuwa. Grabe yung hagdan nila, nakakatuwa. Galing, ang galing na Kaya lang po yung pagkakaayos. maintenance namin dito Oo. ang hirap. Yun ang mahirap magastos. Opo. Lalo na ito nga lang pong pagre-repair ng aranya, buti ka ng 100,000. Oo. Pag may nabasag na birina, maghahanap ka ng marunong gumawa pang replika. Oo. Kasi karamihan yan, mga 1800s, wala ka nang makitang gumagawa dito unless you're going to visit Spain. And we are just maintaining the cleanliness of the crystal para magbukas siyang bago. Oo. Pero yung pong mga crystal laces niya, ilang beses na po namin napalitan yan kasi nga po rumurupok yung stretchable Oo. wirings niya. Pero siya, bumbilya na ngayon kasi dati kandila lang yan. Opo, I kandila think. lang. No? Tama sir, no? Pero yan po parang pinalitan na Oo. Napalit. para iwas sunog. Dahil nga po bawal sa museum ang fire. Oo. At kung mapapansin nyo, wala po kaming water sprinkler dito. Oo nga, Kasi bawal sir, din ang water. Oo, hindi Kaya in pwede. case of emergency, may naka-assign na sa akin, ito ang bubuhatin ko, itatakbo ko sa labas. Sir, di ba ito yung itong dinadaanan natin? Ito yung Opo. daanan ng mga Kasambahay. alipin Ang sa tawag po gilid. dito ay volada. Volada, yun. Volada. Kaya lang ang volada noon, kung nakapunta kayo sa bahay ni Baldomero, ni Emilio Aguinaldo, ang Baldomero. volada ay masisikip. Na kapag maliliit, yes. nagtakad ka, patagilid. Oo. Pero ito pong sa amin, dahil nga 3 times larger, mas nilakihan na siya. Silakihan nila. Mayaman talaga. At sa Bulada po, wala talagang upuan, walang O- sopa Cleopatra, walang tumba-tumba, walang tukador. Oo. Talagang Ito meron. plain lang na daanan. Pero dahil nga po umaapaw ang artifact namin dito, Nilagyan nyo nilagyan na rin. na namin. Oo. Sayang ang space. Opo. Welcome to the despacho. Despacho. So, ito Ito yung... po ang opisina ni Mister. Kaya lang ang rules dito, ang asawa, babae, at Oo. mga anak ay bawal pumasok. Ganun Only po? business partner. Ganda. And then, kung mapapansin po natin, meron tayong mga animal horns. Nandiyan ang Philippine White Spotted Oo nga, no? Deer horns na ginagamit na trophy na kapag daw nanalo ka sa hunting competition, yun daw ganon. ang prize mo. Pero meron tayong makina de sumar, ang sinaunang calculator, at Oo ang nga, no? makinilya. Nakakatuwa naman yung mga kagamitan nila rito. And the ceiling, tingnan nyo. Yan Ano din, naman lata po rin yan, sir. From Italy. From Italy. Wow. Yung pong nasa antesala natin is from Belgium. Yan po ay from Italy. From Belgium naman. Ganda. Okay. Naano na ako. Punta po tayo sa Cuarto de Señorita. Ay, Señorito. Kaya lang, Kwarto de Señorita. Cuarto de Señorito. Kaya lang po ito ay pinangalan na namin kay Alicia Sandoval Laya kasi most of the bedroom po ay galing sa pamilya ni Dr. Jaime C. Laya. Oh. O, diba? Okay. So, welcome to the Cuarto de Señorito. Oo. Ang Cuarto de Señorito, kwarto na magkakapatid, pero hindi ibig sabihin na kapag Señorito, lalaki lang nandito. Oo. Panahon ng Kastila, mahigpit sa mga kababaihan na dapat hanggang walang asawa, kasama niya yung mga kapatid niya. Kaya kapag full curtain, yan, pang babae. Kapag half curtain naman, pang lalaki. Ganun pala yun. Pero kapag mga kids, katulad dito, wala siyang poste for safety purposes. Pero mapapansin natin may mga butas po siya, so nilalagyan siya ng kahoy, kapitan ng kulambo. At syempre, meron tayong kuna para sa baby. Tapos American to Spanish period, walang comfort room sa loob ng kwarto, so ang ginagamit ay orinola. At kapag matanda na, hindi na kayang umupo ng mas mababa, nandito ang komoda. Komoda dyan na. Yes. Yan. Komoda na. At panahon ng Kastila, bawal ang makalat sa kwarto. So kailangan lahat ng unan ay nasa Almario, yes. Almario Tower. Ang laki nito. Di ba? At ito po ay puzzle type cabinet. Kay ate, kay kuya, at kay bunso. Kasi noon, ang babaeng dalaga kapag ikakasal na, she will bring with her bed Wow. and her cabinet and all her things. Dadali niya sa kwarto ng asawa niya. Oo. At ngayon, puntahan natin ang Katuwa naman ito. oratorio.
O, ito na yung oratorio. Galing ng mga kama, no? May pambabae, panlalaki. Oratorio isa altar. Welcome to oratorio. O prayer room. Opo, ito po ay koleksyon ng Panlilio Sarmiento family. Wow. So they are life-size ivory na mga saints, except the 2 mannequins. Naglagay po kami ng mannequins ng priest and sacristan kasi hindi lamang pagdarasal ang ginagawa ng pamilya dyan. Oo. Yung kasal, binyag. At kung pamilyar po ba kayo sa tinatawag na benditas de animas, ito po yung panalangin kapag araw ng mga patay, na yung mahal mo sa buhay na namayapa ilalagay mo sa altar at nakaluhod ang pamilya ng 2 oras nagdarasal, tuloy-tuloy. They are repeating the prayer 5 times. Grabe. Parang ang sarap magdasal, no? Very serene. Kapag po anniversary ng aming museum, nagko-conduct po kami dyan ng silent prayer. Oh, really po? Opo. Nagpapapasa Prayer kayo dito? with Saint John Baptist de la Salle. At syempre, nandito na yung saint na walang ulo Oo nga, no? na kakambal nung santo na walang ulo na nasa ibaba. Ang patron saint po ng pamilya ay si Saint Joseph. Kaya makikita natin sa altar, ang nasa gitna ng ating altar ay si Saint Joseph. Oo nga, hindi natin makita, okay lang. Grabe, ang ganda. Yan, dyan nyo po makikita ang mga original na silver candelabras. Yun, no? Pang mayamang aparador. Basta mga intricate design, maraming disenyo, no? At syempre, ang pang sobrang yaman na baul Oo na nga. punong-puno ng ukit. Oo. Ang baul daw ay binibigay sa mga miyembro ng pamilya na mayroon ng sapat na gulang para doon ilagay ang kanilang mga special na dokumento tulad ng church baptismal. Oo. Kasi nga, nung panahon ng Kastila, Amerikano, wala pa tayong birth certificate. Kaya bilang katunayan na ikaw ay isang Pilipino, kailangan meron kang church baptismal. Oo. At ingatan mo ito. At ito ay nasa paanan or nasa uluhan minsan ng kama kung saan madali siyang makita ng may-ari nito para pag may sunog, uutusan ng kasambahay, buhatin ito at Oo. itapon sa bintana para mailigtas sa mga importanteng dokumento. Sir, question po, ito po ba yung atay bed? Opo, ito po yung tinatawag nating kalabasa atay bed. Oo. Kalabasa atay bed. Yan. Hmm. Ito rin po ay atay bed pero iba po ang disenyo. Oo. Etong ceiling naman ito, sir, iba naman. Oo. Opo. Galing din po ito sa Italy, pressed metal sheets. Kaya lang may kwarto tayo na hindi pressed metal sheets ang nilagay. Oo. Kasi yung may-ari ng kwarto gusto niyang gayahin yung European painting style. So puntahan po natin ang Sige kwarto po. de Señorita. Kwarto de Señorita. Wala na po kaming space kaya nandito na ang almaryo. Oo nga, may Nandito almaryo na ang na rito. persiana. Nandito na ang ropero. Anong tawag dito, sir? Ropero po. Lalagyanan ng maruruming damit or laundry hamper. Wow. Ngayon ako nakakita ng ganyan, sir. Opo. Kaya lang, Ropero. natutuwa kami dito, isa lang ang bagsakan, pero nakahiwalay ang lalagyan ng kumot, pintuan ng kumot, at pintuan ng mga panyo at medyas. Oo nga. Pero isa lang ang bagsakan niya. So nagpapakita daw yan ng disiplina noon kung papaano mo iayos ang iyong maruruming damit kahit marumi na sila. Pero kung tamad-tamad ka, lahat dito na. Opo, Hindi mo tamad na. nabubuksan yan. Tama? Opo. So ito po yung kasal sa simbahan. Tapos yung kasal sa loob ng prayer room or oratorio. Kasi nga po 3 beses daw kinakasal noon. Kung mayaman na Kung mayaman. pamilya. Pero ngayon, kapag may cellphone lang, text-text lang, sila na. Sila na. Oo nga, no? Opo. Siyempre, patatagalin pa ba? Yes po. At bago tayo pumunta sa Wow. master's bedroom, ito po ang lababo. Kasi ang tradisyon noon, bago matulog ang pamilya, naghuhugas ng kamay. No? Yeah. Ng muka, naglilinis ng katawan. And then, matutulog na sila. Pero syempre, meron tayong 2 alipin o kasambahay, taga-abot ng tubig, taga-abot ng tuwalya. Oo. Aliping namamahay at alipin sa gigilid. Gigilid, yes. So, sino yung nandito sa bulada? Alipin sa gigilid. Sila yung 8 to 5 p.m. lang duty sa bahay. At kailangan nandito lang sila, di ba? Nandito sir? lang sila at hindi sila pwedeng makita ng bisita. Oh. Kapag alipin sa namamahay, sila naman yung nasa loob, nagsiservice, nagbibigay ng service sa mga bisita at member ng family. Oo. At syempre, meron tayo ditong silya
na ginagamit naman para sa kwentuhan ni Aling Marites. So si Aling Marites, buhay na siya ng Spanish period. Buhay na siya. Oo, yan. Para siyang version ng butaka chair pero mas mataas. Mas mataas siya. Habang nakabukas yung bintana Nakabukas mo. ito. Diba? So pag umaga, kwentuhan sa mga dumadaan, kumusta na ang aning yung sa bukid, kumusta na ang kumari kung may sakit. Pero pagdating ng gabi, dyan na po kinakantahan si Maria Clara ng Harana. Kaya lang syempre, katabi niyang master's bedroom, pag narinig ng nanay, Maria Clara, sinong umaawit sa baba? Hindi ko siya gusto. Tapos, lumabas ang nanay, ikaw pala yan, Ibarra, sandali lamang at kukunin ko ang lababo. Kinuha ang lababo at isinaboy ang tubig. Kala ko. Kaya lang, dahil nga gabi na yon ang mga kasambahay ay nagluluto sa kusina, wala na magpapalit ng tubig. Ano na ang kukunin ng nanay na source ng water na nasa kwarto? Ihi sa Arinola. Alam na. Okay, narito po tayo sa Cuarto de Señorita. Cuarto de Señorita. Bakit senyorita? Karaniwang inaalay ni Mister ang kwartong ito kay Mrs. Kung mapapansin niyo, 2 kama. Kasi panahon ng Kastila, hindi natutulog magkatabi ang mag-asawa. Totoo, sir. At yan ang kanyang kama sa pagdadalaga. Yeah. Unang dahilan daw is naghihilik si Mister kapag galing sa party kasi nga ang katabi ng bedroom ay ang party room. Yun lang. Oo. Pangalawa, for privacy daw, ginagalang lagi ng kalalakihan ang privacy ng kababaihan. Kahit sila'y mag-asawa na. No? Pangatlo, sabi ng mga Victorian doctor, kapag daw may sakit ng mag-asawa at magkatabi na tutulong, nag-aagawan daw ng energy. So, hindi nakaka-recover yung isa. So, mas maganda maghiwalay sila. Kaya lang, nung dumating ang mga Amerikano, tinuruan tayo na dapat daw ang mag-asawa magkatabi na tutulog. Kasi nagkakaroon ng emotional and relationship gap. So, na-discover naman ng mga American doctor, panahon ng Kastila, maraming mag-asawang naghihiwalay. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng mas malaking kama. Ang tawag doon, the king size bed. Oo nga. So, magkasama na sila. Kaya pag pumasok po kayo sa kwarto, nakita nyo 2 ang bed. Spanish period ang tema. Kapag isang bed, American period. Pag wala ng bed, alam na. Japanese period. Less design, less furniture. Wow. Yung ceiling po natin gawa sa water-based painting. Gawa po yan naman kasi naunang pintor ng Cavite. Ang ganda. So kung familiar kayo nung mga 1990s, yung mga billboard sa sinihan, sa Baclaran, yung gumagawa po ng mga painting doon, sila po yan. Sila yan? Ang tawag po dyan ay trompe-l'oeil technique painting. So 3-dimensional, may mga shadow. Kasi yun daw pampaantok noon eh. Dahil wala pang cellphone, tumingin ka lang dyan, malilibang ka na, antokin ka na. Antungin ka na. At nakikita niyo po ba yung photo frame sa taas ng mirror? Ang tawag po sa photo frame na yun ay Recuerdos de Patay. Recuerdos de Patay. Yes. Panahon ng Spanish to American period, nadala dito ng mga mayayamang pamilya na nagpunta sa Europa, yung kultura na kapag namatay ang member ng family, pipicturan mo siya mismo. Siya ang topic ng iyong pictorial. Kung namatay siya nakapikit, idilat mo siya, make-upan mo, tapos ilalagay mo dyan in loving memory of that family member. So kung kanina po, meron tayong Tres Luna para sa lalaki, meron tayong Espejo de Vanidosa para sa babae. Para sa babae. Yan po yung espejo na nakatayo at ito naman yung espejo na nakaupo. Oo. Yan. Peacock bed ang tawag. Dahil yung peacock na wings, andyan po sa itaas. Oo. Escupidera. Ito po. Oo. Kasi po paglasing, hindi ka pwedeng kung saan-saan sumusuka. Hintayin mo ang kasambahay na itapat ito sa iyong bibig para ikaw ay sumuka o dumura. Ganun po kainis panahon ng Kastila. Sa Bacolor, Pampanga, dinala dito. Oo. Ay, ang may including painting the walls. Ang hindi na lang po talaga luma is yung mga sementado. Kasi kailangan, sabi po ng mga engineer ng museum namin, kailangan ito ay tumatag sa intensity 15 earthquake. Oo. So, ginawa po siyang sobrang tibay. Tignan mo yung mga ano nila, Opo. Ang hindi lamang po na-recover yung mga pako na gawa sa tanso. Kasi ang nilalagay daw pong mga pako sa bentana ay mga tanso o mga brass. Kasi pangontra ito sa laman lupa. Pero yan po ay bakal. So, buksan po natin ang bentana. Ang labas po ng museo ay
ginaya din sa sinaunang komunidad ng Kastila, yung pueblo. At sa pueblo, dapat matagpuan mo doon yung tatlong mahalagang aspeto. Unang, pamahalaang bayan, kaya po yung aming library ay kinopya sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Sa Kawit, Cavite. Opo, sa Kawit. Samantalang yung aming simbahan naman ay kinopya naman sa Maragondon Cathedral, kung saan ikinulong si Andres Bonifacio bago siya pinatay. At syempre, sa gawing kaliwa ng simbahan, nandun naman yung bahay ni Governor. Dahil nga po ang may-ari nito ay the former governor of Pampanga, American period. Sir, itong bahay na ito, nakikita Ayan po ang pinagayahan nitong ating museo. Ayan po Yan. yun. Bahay po ng Joven Panlilio House sa Bacolor, Pampanga. Pero po yung hagdan natin, ginaya naman po yun sa Kema House sa Vigan. Kema House, oo, sa Vigan naman Sa siya. Vigan. At syempre, dito sa ating bentana, bawal ang bata. Kasi Syempre. panahon ng Kastila, bawal sumama ang mga bata sa matatanda. So, ang ginagamit nila ay ang ventanilla. Oo, yan na. So, meron po tayong ventanilla. Diyan na lang sila sisilip. Opo, dyan po sila sisilip. Yan. Kaya lang, sinasarado po namin palagi kasi nga po tayo ay napapaligiran ng napakaraming pudo. At saka yung alikabok, sir. Yan nga Mahirap maglinis. Mahirap po Diba? maglinis. Kaya kailangan na lang isara. So, isarado na po natin ang bentana. Doon po kayo sa kabilang dulo, sir. Yan. At syempre, ilak natin para walang Grabe. makapasok ng mga ligaw na kaluluwa. I hope walang sumama sa video mo, sir. I'm sure, sir, wala. Okay, welcome to Sala Mayor. Itong kwartong ito ay binubuksan lamang kapag may espesyal na bisita at pagtitipon. Pero kapag wala, regular days, nakasarado po ito. Kapag may party, hindi na po Sala Mayor ang tawag dito. Salon de Baile. Salon de baile na. Opo. Kasi nagbabaile sila. Nagbabaile, nagsasayawan. nagsasayaw. All the furnitures are lifted to the side para magamit po yung space. Proudly presenting our Sofa Mariposa. Sofa Mariposa, wow. Pero may mas kinakatakutan po ang mga babae noon na upuan. Ano, sir? Pamilyar po ba kayo sa Silla de Cortejo? Hindi, Ito sir. pong front-to-front chair. Oh, this one. Yan. Yan po yung silyang magkadikit na kapag daw po yan ay inilabas sa pagtitipon, may isang lalaki at babaeng i-arrange ang marriage. Ganun ba yun? After the party, ikakasal na sila. Kaya kinakatakutan. Kinakatakutan siya ng mga kababaihan. Oo. Kaya nga sa kwento ni Jose Rizal, ang Maria Clara tumakas sa pagtitipon. Kasi daw, nakita niya ang Silla de Cortejo. Oo. Anong ginawa niya? Pumunta sa azotea, nakipagtagpo kay Ibarra. Doon siya Oo nga. nakipag-date. Yes. Ayan, Galing. ang ating pong Sala Mayor ay ginaya naman sa disenyo ng Ayuntamiento Building or Bahay Pamahala ng Spain. At ang kulay, kinuha naman sa Spanish flag na bandera Espanyola, red and gold. Red symbolizes power and gold symbolizes wealth. Ang ganda nung ceiling, sir. Oh. Opo. Those Yan naman po ay painting. kinopya ng mga artist natin sa mga ibon at halaman ng Pilipinas. Ang tawag po dyan ay Birds of Paradise. Birds of Paradise. Kasi nga, ang Cavite daw ay napapaligiran ng coastal area. At Noon. saka mga forest trees na maraming migratory birds. Oo. At kung pamilyar kayo sa ceiling aranya, meron tayong table aranya. Ceiling aranya. Yes po. Yung chandelier na nasa kisame, Oo. pero may chandelier na pang lamesa din. O, di ba? Yan, mga lamesa de aranya. Kasi nga daw yung mga party noon, merong mga pagkain sa table para mas maliwanagan, naglalagay po dyan. O, ang sinaunang traje de mestiza na 8 layers. Grabe, ang bigat niyan. Opo, kaya yung mga babae noon kapag sumasayo ng party, ganyan-ganyan lang sila. Oo. Ano Kasi- po yan? Spanish period. Pero pagdating ng Grabe, American gaw. period, ito na siya. Ano na, Mas sir? less na ang tela. O manipis na. Mas manipis na. Ang dami. Kasi dyan na nauso yung mga rock and roll, mga fast beat na tugtugan. The music, oo. Opo. Pero kasi nung Spanish period, mga harana, kuntiman, mababagal lang ang galaw. Oo nga, manipis na nga. You know. At syempre, puntahan natin, after the party area, meron tayong dining area. Welcome to the Comedor. Wow. So dito po tayo sa kabila para mas kita nyo ang view. Oh my gulay. Dito tayo sa kabila para daw mas makita natin. Nakakatuwa naman ito. Talagang Opo. from the ceiling. Yung ceiling po natin ay kinuha sa estilo ng
Ni Isabelo Tampinco, The Filipino Beaux Art Style, focusing on Philippine plants. Oo. Kasama na din yung mga ukit na kahoy. And then, in between the chandelier, meron tayong hanging cloth na yun yung kanilang mechanical fan noon. Ang tawag dyan, punka. 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 Yeah. Punka. So, yung punka, meron siyang lubid dito. Hinahatak siya ng kasambahay para siya ay gumalaw. Oo. Pero yung kasambahay na naghahatak, siya nga ay yung tinatawag nating alipin sa gigilid na hindi pwedeng makita. Kaya nagtatago siya dito sa Nandyan divider. lang siya. Yun yung tugon niya. Oo, punka. At syempre, kung gano'ng karami ang anak, gano'ng karami ang upuan, ang silya. Ay, syempre, oo. Kung mas marami kang anak, mas malakas daw ang kapangyarihan ng iyong pamilya. O, pamilyar po ba kayo sa mga cabinet na lalagyanan ng gamit? Syempre, mga Kapag platera. Kastila, kapag Kastila, masyadong organized. Kapag nakalagay plato, ang tawag ay platera. O, platera. Kapag ang nakalagay mga babasaging baso, kristalera. Kapag ang nakalagay mga pichel, Pichelera. hindi po pichilera, bahileras. Yan. So, ganun po pag Nakakatawa. Kastila, masyadong organized. Talagang ano sila, no? May pangalan. Opo. Siyempre, kapag ang mga kababaihan busog na, meron tayong sopa Cleopatra para magpahinga. Sofa Cleopatra. Opo. Ito po, meron po tayo ditong priceless artifact. Ito po yung regalo ng Priceless. Grand Duke of Russia. Personalized plate po ito, so regalo po ng Oo. pagkilala. At syempre, kung may pahingahan ng babae pag busog na, may pahingahan ng lalaki pag busog na. Dabutaka ba to? Dabutaka chair. Na pwedeng itaas ang paa kung walang bisita. Pero kung may bisita, hindi pwedeng magtaas ng Paa. paa. At nababago ang gamit ito kapag dinala sa bedroom. Magiging Paanakan? pambabae na siya. Ah, Paanakan na siya. Paanakan na ya. Sir, ano po itong maliit na upuan na to? Yan o. Ito po ay Vietnam Black Teakwood. Meron po yan sa sir. mga cold weather countries na nireregalo ng mga mayayamang mga lakal na dumadayo dito sa Pilipinas. Wow. Itim na kahoy po siya. Oo. Ito na yung kitchen. Ito lamang po ang binago namin dito. Yung sa Dapat ang kusina ay nakahiwalay sa main house, connected by a bridge. Oo. Pero dahil marami po kaming estudyante rito, for safety purposes, dinikit na po namin siya. Prensa de Corona. Prensa de Corona. Yan. Ito po yung pamplansya ng kopre kama, Kasi malaki. kumot, damit, at syempre meron sa panyo. Oo nga, yung pinakamaliit. Opo. Kapag naman naubo ka daw kasi, kumakalat yung abo. So mga Kastila nag-imbento ng plancha de uling na may cover. Cover na. At American period, natuto ang Pilipino na mag-import ng kerosene sa Japan and US. Meron tayong plancha de Oo, gas. ano. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Opo. May gas pala. Meron pong plancha de gas. Galing. At syempre, hindi mawala ang ating takure. Takore yan, sir? Opo. The heating kettle. Kasi po panahon ng Kastila, sabay-sabay nagdarasal, sabay-sabay kumakain, Totoo. sabay-sabay nagkakape sa azotea. Oo. Hindi pa pwedeng maiiwan ng isa at bawal magsayang ng pagkain. At syempre, kung may plancha de uling, may planchang de kahoy. Ito po yung tinatawag na prensa de Paa. pie, sasakay ka po dito. At ang prensa de mano, gamit mo naman ang kamay mo. Prensa de Manong. Hirap. Ito po yung Na-imagine original ko. na picture ng prensa de pie, ginagamit ng mag-anak sa Bacolor, Pampanga. Yan. Ay, oo. Oo nga, no? Pero noon, dahil ito po ay 1800s, 1600s collections, no? So, wala pang talagang comfort room, gumagamit lamang ng komoda at saka orinola. And kapag naliligo ang kababaihan, gumagamit ng Chinese porcelain bathtub. Dito naman po, imbaka ng tubig. Oo, yung iba naman. Kapag summer times daw po, pampalamig ng tubig. Tubig yan. naman. Eto, sir. Ito po ang balon, Balon na naman. konektado sa may alhibe. Sa Yung pong mga box sa likod, yung po ang kanilang yun. water filter. So, pwede po kayong pumunta doon para makita nyo yung water filter. Yan. Ay, So, oo. kapag umuulan, dyan po napupunta ang tubig na filter at nalalagay po dito sa balon na ginagamit ng pamilya kapag summer times kasi wala ng source of water. Oo. Yun lamang po, kailangan na naming mag-repair ng aming banggera. Oo nga, sir. Yun nga yung sasabihin ko sana rin. Opo. So ano na po yan?
nakaprocess na yung request para ma-repair Para siya. ma-repair, oo. Kasi napakahirap po talaga mag-maintain ng kahoy, lalo na kapag kami ay napapaligiran ng puno. Tsaka ano siya outdoor eh. Opo. No, sir? Yun nga pong aming kolgadura lace, tinanggal na namin. For privacy ng naliligo. Oo Wala nga. namang naliligo, tinanggal na po namin. Ano naman yung nasa taas, sir? Ang bubong po natin ay tinatawag na teja de curva. Teja de curva. Panahon ng Kastila, dumating ang mga Kastila, nakita nila na meron tayong mga bubong na tisa. Ito po yung mga Chinese styles na naka-curve. Kaya lang noong 1640, nagkaroon ng the big one na lindol sa Manila. Karamihan ng bahay na bato bumagsak. So nakita ng mga Kastila na mahinang klase ang ginagamit nyo sa bubong. So pinatawag daw mga dalagang Pilipinas, sinukat ang tuhod nila, kaya pa letter S na siya eh. At nung kinabit siya, sila ay magkakapit-kapit sa isa't isa. Tsaka mas So kapag matibay lumindol, matibay na, hindi Oo. na sila babagsak. American period, natutong mag-import ng iron, panahon Amerikano, mas matibay pa rin ang bakal na yero. Ay, oo naman, siyempre. Sir, yan ba yung stairs na na-dismantle? Opo. No? Kaya lang nilagay na lang po namin yan para makapaglinis kami ng bubong. Nakita ko yan sa Manuel L. Quezon House sa Opo. Quezon City. O sir, ako naman may tanong sa'yo. Sige, sir. Sa iyong palagay, bakit piping niya sa ibabaw ng balon? Nakita niyo po yung Oo nga, sir, ano? pineapple structure. Hindi, wala akong idea, sir. Nung dumating sa atin ng mga Kastila, dinala nila yung kultura ng pagiging hospitable. Kasi nung bago dumating sa atin ng Kastila, around 1400s, lumilibot ang mga Spaniards sa European countries. At napakahirap magpatubo ng pinya doon because of the cold weather. Kasi nga ang pinya is a tropical fruit. So ang ginawa nila, nagdala sila ng maraming pinya at pinamigay ng libre. Walang bayad. Pagbalik ng Pilipinas, nakilala ang mga Kastila na hospitable, friendly. So nadala nila sa atin yung kultura na yun. Na kapag meron ka daw pinyang ganyan, hospitable yung family. Ganun Sign pa of yun. hospitality. Yung nasa ibabaw nung ano. Opo. Kaya nga po kapag nakikipiesta kami sa Nueva Ecija, sisilipin muna namin ang likod bahay, may pinya ba? Kung may pinya, ayun o. Yan. There. That is a sign of hospitality. Di ba? Yun pala yun. Now I know. Opo. Kasi nakikita kong ganyan, walang ganyan eh. Babaitang pamilya, libre tubig, minsan pwede ka makahingi ng pagkain. Oo. Pero minsan, ang pinapalit nila sa bigas, nahihiya naman yung mahihirap na pamilya, nagbibigay ng magagandang plato. Ganun Kaya man. pag napansin niyo yung kusina, iba-iba yung disenyo Punong-puno, ng plano. Kapalit ng bigas, kapalit ng tubig. So, ang balik natin sa dito ba o dito na labas Dito na na po natin? tayo Dyan sa na tayo. So, ito na yung exit natin. So, dito po Oo. tayo sa Escalera de China. At meron silang ilog dito. Man-made po ba yan, po? sir? Ito po ay man-made lake. Yung pong kabila ay natural lake. Kasi nga po kapag umulan, kailangan protektahan ng university from flood. Kaya yung extra rain dyan na pupunta. Oo. Pero may purpose din po yan. It replicates the river of the 19th century. Kasi mga bahay na bato laging tinatayo sa tabi ng ilog. Oo. Just in case may aatake sa pamilya, mga pirata, nandyan ang bangka, sasakay ang pamilya, tatakas sa sila. Parang Malacanang Palace. Nga, yes. Papunta sa hardin. Papunta sa hardin. Ang hardin daw ay para sa close friend and relatives lang ng pamilya. Ganon? Hindi ka kamag-anak, hindi ka makakapunta dito. Ganon ba yun, sir? So ang kaibahan noon at ngayon, noon ang hardin nasa likod. Ngayon ang hardin nasa harap. Nasa harap na. Yes, kasi ang hardin is a private place for conversation, to resolve family problems, and for relaxation. Nakakatuwa naman itong garden. Siyempre, ang Azulejo styles, kaya lang nandito na siya sa labas, so nadadamage na yung iba sa katagalan ng panahon. So dahil ito ay man-made, may regular cleaning naman ito, Opo, sir? naglagay po kami dyan ng mga tilapia and mosquito-eating fishes Okay, good. to Dapat prevent dengue Tsaka, cases. yeah. Kiti-kiti. Naglagay din po kami ng water lettuce para yung amoy niya makontrol naman. Oo. Kasi kapag summer times, yung mga decaying leaves, Oo mabaho nga. na yung amoy niya. At ito po ang aming hardin. Ito na yung lugar takasan daw na tawag. Ang lamig pa rin. Dito po nauupo yung mga magsasaka, pagkatapos ng harvest sa bukid, iniiwan ng araro, ang suyod, at nauupo sa kapiya. Pero kapag may aatake sa pamilya, minsan dito sila tumatakas, o may mga bahay na katulad nung kay Emilio Aguinaldo, meron silang mga tunnels na Oo nga. konektado sa ilog. Oo.
Pero po dito, hindi na po namin nilagay yung panel O wag na, sir. for safety Oh, purposes. totoo. Yan. At balik po tayo sa sagwan, bisitahin natin ang anting-anting collections. O, anting-anting collection naman tayo. Pakita sa atin ni Doc J yung anting-anting. Buti na lang, sir, nandito yung anting-anting. Depende po kasi sa tema ng aming magiging guest sa gallery nito. So, ang tema po ay kultura, kapangyarihan, at kamalayan. So, yung pong kultura nasa kabilang building. Yung kapangyarihan nandito. Nandito. Yung kamalayan nasa kabilang building. So, pakita ko lamang po itong ivory type of small retablo na naging bahagi na ng koleksyon ni Ginoo at Wow. ng Edwin Bautista, Oo. the former president of Union Bank. Yan po ay gawa sa ivory. Batay po sa kanilang nakuhanan ng retablong ito, isa lamang daw po ang Santo Niño. Pero habang nagkakaanak ang pamilya, bawat bata na kanilang anak ay pinapagawa ng kapartner na Santo Niño. Parang gabay ng pamilya at mga anak nito. At tumako po tayo doon ang iba't ibang anting-anting. O, ito naman yung mga anting-anting. Iba't ibang klase ng anting-anting. Yan po ay gawa sa ivory, ito naman po ay gawa sa brass and metal. Ito po yung anting-anting na pangkalalakihan. Kasi panahon ng Kastila, ang anting-anting daw pang lalaki lang talaga. Oo, hindi pang babae. Ang babae kasi nasa bahay lang daw, hindi siya prone sa disaster and accident. Oo. So, pang lalaki lang talaga siya. Ano to, sir? Mga sinuot ng... Mga sinaunang vest po, protection, na you have to recite the Latin oration para gumana at hindi katalaban ng bala ng baril. Grabe, puro mga anting-anting ang nakikita So, karamihan natin po dito. sa kanila, mga anting-anting protection from words, yung mga sumpa, Tumatalab lang yan kung ibinigay sa'yo o pag-aari mo. Hindi tatalab kung ninakaw mo. Opo. Tama ba? kumbaga yung purity, Yes, yung yung purity. pagtanggap mo, Oo. at saka yung purity nung nagbigay sa'yo, Oo. na wala dapat nagkokontrahan sa kanilang dalawa. Ito po, pamilyar po kayo sa kulto ni Rizal, ang Rizalismo. Yan. Ito po yung kanilang anting-anting na tinawag daw nilang si Rizal ay ang kanilang Jesus. At nagpagawa sila ng rebulto ni Rizal nung bata pa siya Oh, at meron nung din. siya ay may edad na. Ito Itong po yung watawat kanilang na to, sir. watawat na kanilang sinulatan. Kaya lamang po, di ba may batas tayo na hindi ito dapat sulatan? Ngunit ito po ay kanilang ginawa bago magawa yung batas na yun. I see. Oo. Kaya, yan, Kaya naisulat siya. naisulat siya. Oo. Pero ngayon po ay hindi na aktibo ang kultong ito. Hindi na. Ito pa rin po ay mga koleksyon, proteksyon para sa labanan, sa gera. Di ba? Kaya lang po, merong nasulat sa history na sa panahon ng Rehimeng Marcos, nagkaroon daw ng pagsugod ang mga aktivista na may suot na mga vest papuntang Malacanang. Tapos sila naman ay hinarangan ng mga sundalo, nagkaroon ng barilan, tumalab ang baril. Tumalab siya. Tumalab ang bala ng baril. Kaya minsan may paniniwala na tumatalab ang anting-anting, pero may panahon na hindi ito Hindi gumagal. tumatalab. Sabi naman ng mga anting-anting researcher, depende daw sa lakas ng iyong pananampalataya. Siyempre. So narito pa po ang ibang anting-anting na may connection naman sa simbahan. O ito po ba, pamilyar po ba kayo sa itim na langis o lana na Oo. kumukulo kapag may masamang espiritong nasa paligid mo? Maliit pa ako niyan, nakikita ko yan. Ngayon hindi na, sir. Pangontra sa ano yun, sir? Yung itim na langis? Saan siya pangontra? Pangontra po sa mga masasamang espiritu, elemento sa paligid mo. Yan ba yung pinapahid lang sa katawan? Nala. Pwede po. Pwede, no? Yung pong lana naman, pwede pong ipahid kung may lahi kang aswang. Mangkukulam. Ganun ba yun? Opo. More sa mga pelikula eh. Okay. Yung itim na lana. O itim na lana. Itim na lana. Ito naman pong mga triangulo, mga bilog pa rin ay proteksyon. No? Iba-iba po ang gamit. Oo. Proteksyon para sa mga verbal attack, para sa mental attack. Yung pong iba ay charm para magkaanak ka. Oh, may ganun naman. Opo. Oo. Diba? Or pampaswerte sa negosyo.
hindi ka mapahamak sa iyong paglalakbay. So, depende po sa ipapagawa nung taong gustong magkaroon ng agimat o Oo. anting-anting.